Ako si Danilo Rason. Ako ay nagpapasto dito sa San Manuel Tarlac. Tuwang ko ang aking may bahay, Sister Marisa Rason. Bagamat hindi pa kami nagkikita ni Brother Willie personal, nakilala ko si Brother Willie doon nga sa nakipakikinig ko sa kanyang programa ng titulo pa noon ay ang sagot ng Biblia, basa. No, at hanggang sa ang naging kanyang programa, yung mabuting daan na uh, worldwide Bible study. Uh, nagkaroon ako ng prayer request sa kanya na doon sa sakit ng aking may bahay, aking asawa na nagkaroon siya ng bukol sa lungs at sa kanyang pagpe-prayer ay noon nga habang sumasabay ako sa kanyang panalangin, nakataas ang aking kamay, ay hawak ko ang likod ng aking may bahay at doon nga nangyari ay biglang nagsuka po siya at naisuka niya po yung bukol. Dalawang beses siyang nagsuka, nailabas niya po yung bukol. At sa madalit salita, nakahinga na po ang aking may bahay. Kaya yan po yung panahon na dyan lang kami nagkaroon ng pag-uusap, minsan sa messenger nga lang po. Kaya nung time na nilabas po yung libro na ito, yung Pinoy Walking Bible, ang paglalakbay ni Brother Willie Santiago, tinanong ko nga sa kanya kung ano ang laman ng kanyang libro, meron bang pagtuturo doon. Sabi niya, meron doon yung mga patungkol nga sa maling aral ni Brother Eli Soriano. Bagamat nga itong libro na ito ay ang masasabi ko ay spiritual na katotohanan ang meron po sa libro na ito. No? Bagamat ang paksa nga nung ni Akda, no, ni Miss L ay patungkol sa talambuhay, biography ni Brother Willie Santiago, pero pasok po ito sa spiritual na usapan o spiritual na katotohanan. Lalo na nung mabasa ko po yung Kabanata 6, yung pagtugon sa calling. No? Alam ni Brother Willie, no, na siya talagang mayroong tawag ng Diyos sa kanyang puso dahil mula pa lang sa kanyang pagkabata nga ay nabasa ko rito na mahilig siyang magbasa ng mga kwento mula sa Biblia, tapos mahilig siyang manood ng Superbook, no? At kaya doon sa chapter 6 nandun nga yung titulo o tema na pagtugon sa calling, no? Bagamat talagang maraming mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, no? Kasi yun nga yung nabasa ko din dito sa libro na to, no? Doon sa Kabanata 18 yun, no? Kung matandaan ko, kasi nga doon na pumasok yung pagkasira ng kanyang pamilya, lalo na doon sa inilayo sa kanya ni Brother Eli, yung dalawa niyang anak na yung lalaki at saka yung babae na hanggang ngayon nga ay hindi pa niya nakikita. Pero ang napansin ko nga, nandun pa rin na tumugon siya sa calling ng Panginoon sa kanya. Kasi kung tutusin nga doon din sa kanyang pag-aaral, nabasa ko dito, no, tumigil siya dahil nga doon sa gusto niyang makapaglingkod sa Diyos. Nakita ko na doon talaga yung tugon niya sa calling ng Diyos at yun ang pinakamagandang ginawa ni Brother Willie, yung pagtugon niya sa calling ng Diyos. Ang ibig ko lang sabihin yun lang talaga masasabi ko sa librong ito. Pang-spiritual siya. Kahit na sabihin natin ang tema ay paglalakbay ni Brother Willie Santiago. Kasi nga, paglalakbay spiritual no? Kasi nga nagkaroon ng mga problema, pagsubok, pero dahil nga sa Panginoon, dahil sa Diyos at dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, napagtagumpayan niya, no? Kumbaga hindi naman siya talaga paglalakbay natural, no? Siya ay paglalakbay spiritual. Bagamat biography ito, talambuhay,
nakita ko hindi naman siya paglalakbay natural na wala namang kwento dito na patungkol sa kung gaano na yung naipon niya sa bangko o kung nakabili siya ah, ng anumang bagay na gusto niya, wala po, no? Ang punto ko lang po talaga ay itong libro na 'to, ang mga laman ay spiritual na bagay, lalo na kung yung mga merong maling katuruan doon sa kabanata 17 na nandoon si Brother Daniel Rason na talagang mali na yung sinasabi, wala na sa Biblia, no? Talagang binaluktot na. Bakit? Kasi ang sinabi niya na mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brother Eli kaysa nakakita at sumampalataya sa ating Jesucristo. Tapos walang ginawang pagtutuwid si Brother Eli. Kaya nasabi ko na ang librong ito ay bagamat talambuhay, biography, may mga spiritual na katotohanan po tayong matututunan. Lalo na doon sa Kabanata 23, no, yung digmaan ng doktrina, marami talagang maling pagtuturo o aral si Brother Eli Soriano. At salamat din, andito yon sa librong ito, no, na andun yung pagtatama, yung mga talata, yun nga, at pag laging ma-review, mapapamalian din natin yung maling aral ni Brother Eli, no? Kagaya nga yung siya yung pinuno, siya yung prinsipe na pinapatungkulan niya sa iglesia. Kasi ito yung tinanong ko kay Brother Willie na meron bang pagtuturo doon sa libro mo. Kasi ako talaga ay nakikinig noong matagal na doon sa programa ni Brother Willie Santiago na yung ang sagot ng Biblia basa. Kasi nga mas nakita ko na meron siyang calling talaga ng Diyos dahil nga naunawaan ko yung kanyang pagtuturo. Kasi si Brother Eli talaga marami ng sablay na pagtuturo. Kaya tama lang na nailagay din dito sa libro na ito yung mga maling katuruan ni Brother Eli Soriano at naitama naman ni Brother Willie Santiago. Kasi dito masasabi ko lang din sa titulo na Pinoy Walking Bible, nandun to sa Kabanata 17, no? Matandaan ko. Kasi itong Pinoy Walking Bible galing naman pala kay Mr. El Soriano, kay Brother El Soriano. Siya pala yung nagbigay ng titulo kay Brother Willie. Hindi naman inangkin ito ni Brother Willie. At may kinalaman din naman ito sa spiritual na usapan dahil nga merong kaalaman at karunungan, kaunawaan si Brother Willie sa salita ng Diyos. Ako nga, minado din ako na ako'y natuto din sa kanya. Kaya lagi ako nakikinig doon sa kanilang programa tuwing Martes at Huwebes. No? Kaya yun lang, ito lang ang masasabi ko. Kaya walang masama sa librong ito dahil una, ang target po ng mga bebentahan ay mga believer. Kasi nakita ko, meron talagang pang-spiritual na katotohanan. Magagamit po talaga ito dahil ito po ay encouragements, inspiration para din sa mga pastor namin, pastor na katulad ko at saka doon sa mga believer na kahit hindi sila pastor, kahit hindi sila nasa kaloob sa ministeryo, gawing halimbawa yung mga nangyari dito kay Brother Willie, no? Kasi napakahirap ng mga pagsubok na dinaanan niya, pero napagtagumpayan niya dahil nga doon sa ating Panginoon Jesucristo, dahil sa Diyos. Kumbaga paglalakbay, kumbaga kay Apostol Pablo nga yung tinapos ni Pablo yung kanyang takbuhin. Kaya tayo rin, kagaya ni Brother Willie, alam ko ay tatapusin niya yung kanyang lakbayin. Dahil dito pa lang patuloy siyang naglakbay, spiritual, sa plano at buhay ng Diyos sa kanyang buhay, sa tawag ng Diyos sa kanyang buhay, hindi po siya nagpadaig
no? Ibig sabihin, naging halimbawa rin po siya sa atin kay Kristo, no? Dahil ah, tayo hindi ganong katindi yung pagsubok, pero may mga pagsubok pa rin dumadating. Pero mapapagtagumpayan natin gaya ni Brother Willie, no? Dito sa libro na ito dahil sa ating Panginoong Kristo. Kaya yun, maraming salamat at nabigyan po ako ng pagkakataon din na magsalita patungkol sa librong ito.